Ang bunga ng katotohanan. Ang mga salita ng Elohim sa puso ng isang tao. Paraan ng buhay. Apokalipsis 4:3. Hebreo 10:20. 11. Ang bunga ng katotohanan. Ang heartland. Alisin ang kasinungalingan sa iyong puso at gawin itong mabuting lupa, maghasik ng mga binhi ng katotohanan, at magbunga sa pamamagitan ng paglinang ng katotohanan. Pagbawi ng lupa. Hanapin ang kasinungalingan na sinasabi ng Biblia na itapon o huwag gawin, alisin ito sa iyong puso, at gawin itong matabang lupa. Pagtatanim ng mga binhi ng katotohanan. Hanapin ang katotohanan na sinasabi ng Biblia na panatilihin, at itanim ang binhi ng katotohanan sa pusong bukid na gawa sa matabang lupa, linangin ito at magbunga ng katotohanan. Ang bunga ng katotohanan. Ang bunga ng katotohanan. Proyek. 1. Proyek, itapon mo. 2. Proyek, wag na. 3. Proyek, panatilihin ito. 4. Proyek, gawin mo. IV. Proyek, gawin mo. Alisin ang kasinungalingan sa iyong puso at gawin itong mabuting lupa. Paraan ng buhay. Apokalipsis 4:3. Hebreo 10:20. Unang Korinto Kapitulo 10 versikulo 27. Kung kayo'y aanyayahan ng isang hindi sumasampalataya, at ibig ninyong pumaroon, ang anumang ihain sa inyo ay kanin nyo, at huwag kayong magsipagtanong ng anuman dahilan sa budhi. Kung anyayahan kayo ng isang di sumasampalataya at ibig ninyong dumalo, kanin ninyo ang anumang idulot sa inyo, at huwag na kayong magtanong pa upang di mabalisa ang inyong budhi. Unang Korinto Kapitulo 10 versikulo 31. Kaya kung kayo'y nagsisikain man, o nagsisiinom man o anuman ang inyong ginagawa, gawin nyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. Kaya nga, kung kayo'y kumakain o umiinom, o anuman ang ginagawa ninyo, gawin ninyo ang lahat sa ikararangan ng Diyos. Unang Korinto Kapitulo 10 versikulo 33. Nagaya ko din naman, na sa lahat ng mga bagay ay nagbibigay lugod ako sa lahat ng mga tao, na hindi ko hinahanap ang aking sariling kapakinabangan, kundi ang sa marami, upang sila'y manggaligtas. Ang sinisikap ko na may mabigyang kasiyahan ang lahat ng tao sa bawat ginagawa ko, hindi ko hinahanap ang sarili kong kapakanan kundi ang kapakanan ng marami, upang maligtas sila. Unang Korinto Kapitulo 11 versikulo 1. Maging tagatulad kayo sa akin, na gaya ko naman kay Kristo. Tularan ninyo ako gaya ng pagtulad ko kay Kristo. Pagtatakik sa ulo kong sumasamba. Unang Korinto Kapitulo 11 versikulo 28. Datapuat siya sa atin ng tao ang kanyang sarili, at saka kumain ng tinapay, at uminom sa saro. Kaya, dapat siya sa atin ng tao ang kanyang sarili bago kumain ng tinapay at uminom sa saro. Unang Korinto Kapitulo 11 versikulo 33. Dahil dito, mga kapatid ko, kung kayo'y maagsasalo-salo sa pagkain, ay mangaghintayan kayo. Kaya nga, mga kapatid, kapag nagkakatipon kayo upang kumain, maghintayan kayo. Unang Korinto Kapitulo 12 versikulo 31. Datapuat maningas ninyong nasain, ang lalong dakilang mga kaloob. At itinuturo ko sa inyo ang 100 kagaling-galingan. Kaya't buong taimtim ninyong nasain ang mga kaloob na lalong dakila. At ngayon ituturo ko sa inyo ang pinakamabuti sa lahat. Unang Korinto Kapitulo 14 versikulo 1. Sundin ninyo ang pag-ibig, gayon may maningas ninyong pakanasain ang mga kaloob na ayon sa Espiritu, ngunit lalo na ang kayo'y mga kapanghula. Tungkol pa rin sa mga kaloob ng Espiritu, ang pag-ibig, kung gayon, ang inyong pakamithiin. Nasain ninyo ang mga kaloob na espiritual, lalong-lalo na ang makapagpahayag ng salita ng Diyos. Unang Korinto Kapitulo 14 versikulo 12.
Gayon din naman kayo, na yamang kayo'y mapagsikap sa mga kaloob na ayon sa Espiritu ay pagsikapan niyong kayo'y magsisagana sa ikatitibay ng iglesia. Yamang nananabik kayo sa mga kaloob ng Espiritu, sikapin ninyong sumagana kayo sa mga kaloob na makapagpapaunlad sa iglesia. Unang Korinto Kapitulo 14 Versikulo 13. Kaya't ang nagsasalita ng wika ay manalangin na siya ay makapagpaliwanag. Dahil dito, kailangang ipanalangin ang nagsasalita sa ibang wika na bigyan din siya ng kaloob na makapagpaliwanag nito. Unang Korinto Kapitulo 14 Versikulo 20. Mga kapatid, huwag kayong mangagpakabata sa pag-iisip, gayon may sa kahalayan ay mangagpakasanggol kayo, datapuat sa pag-iisip kayo'y mangagpakatao. Mga kapatid, huwag kayong mga isip bata. Maging tulad kayo ng mga batang walang malay sa kasamaan, ngunit maging ganap ang inyong pag-iisip. Unang Korinto Kapitulo 14 Versikulo 26. Ano nga ito, mga kapatid? Pagka kayo'y nangagkakatipon ang bawat isa sa inyo'y may isang awit, may isang aral, may isang pahayag, may wika, may isang pagpapaliwanag. Gawin niyo ang lahat ng mga bagay sa ikatitibay. Ano ngayon ang ibig sabihin ng lahat ng iyan, mga kapatid? Sa inyong pagtitipon, may aawit, may magtuturo, may maghahayag ng kalooban ng Diyos, may magsasalita sa iba't ibang wika, at mayroon namang magpapaliwanag ng mga sinabi nito. Gawin ninyo ang lahat ng iyan sa ikaunlad ng iglesia. Unang Korinto Kapitulo 14 Versikulo 27. Kung nagsasalita ang sinuman ng wika, maging dalawa, o huwag higit sa tatlo, at sunod-sunod, at ang isa'y magpaliwanag. Kung may magsasalita sa ibang wika, sapat na ang dalawa o tatlo hali-halili sila at kailangang may magpapaliwanag ng kanilang sinasabi. Unang Korinto Kapitulo 14 Versikulo 28. Datapuat kung walang tagapagpaliwanag ay tumahimik siya sa iglesia, at siya'y magsalita sa kanyang sarili at sa Diyos. Ngunit kung walang magpapaliwanag, manahimik na lamang ang bawat isa at makipag-usap ng sarilinan sa Diyos. Unang Korinto Kapitulo 14 Versikulo 29. At ang dalawa o tatlo sa mga propeta ay magsipagsalita, at ang mga iba'y mangagsyasat. Magsalita ang dalawa o tatlong tao na tumanggap ng kaloob na makapagpahayag ng salita ng Diyos, at timbangin naman ng iba ang mga sinasabi nila. Unang Korinto Kapitulo 14 Versikulo 30. Datapuat kung may ipinahayag na anuman sa isang nauupo, ay tumahimik ang nauuna. At kung ang isa sa mga nakaupo ay tumanggap ng pahayag mula sa Diyos, tumigil naman ang nagsasalita. Unang Korinto Kapitulo 14 Versikulo 34. Ang mga babae ay magsitahimik sa mga iglesia, sapagkat sila'y walang kapahintulutang mangagsalita, kundi sila'y pasakop, gaya naman ng sinasabi ng kautusan. Ang mga babae kailangang tumahimik sa mga pagtitipon sa iglesia. Sapagkat hindi ipinahihintulot sa kanila ang magsalita sa gayong pagkakatipon, kailangang sila'y pasakop, gaya ng sinasabi ng kautusan. Unang Korinto Kapitulo 14 Versikulo 39. Kaya nga, mga kapatid ko, maningges na pagkanesay ninyong makapanghula, at huwag ninyong ipagbawal ang magsalita ng mga wika. Kaya, mga kapatid, pagkanesay ninyong makapagpahayag ng salita ng Diyos, ngunit huwag naman ninyong ipagbawal ang pagsasalita sa iba't ibang wika. Unang Korinto Kapitulo 14 Versikulo 40. Datapuat gawin niyong may karapatan at may kaayusan ang lahat ng mga bagay. Lamang, gawin ninyo ang lahat ng bagay sa wasto at maayos na paraan. Unang Korinto Kapitulo 15 Versikulo 34. Gumising kayo ng ayon sa katuwiran, at huwag mangagkasala, sapagkat may mga ibang walang pagkakilala sa Diyos. Sinasabi ko ito upang kayo'y kilusin sa kahihiyan. Magpakatino kayo at talikdan ang pagkakasala. Ang iba sa inyo ay mali ang pagkakilala sa Diyos, sinasabi ko ito upang mapahiya kayo. Ang uri ng magiging katawan sa muling pagkabuhay. Unang Korinto Kapitulo 15 Versikulo 58. Kaya nga, mga kapatid kong minamahal, kayo'y magsitatag,
Huwag makilos, na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon, yamang nalalaman nyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Kaya nga, mga kapatid, magpakatatag kayo at huwag matitinag. Magpakasipag kayo sa gawain para sa Panginoon yamang alam ninyong di nasasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. Unang Korinto Kapitulo 16 Versikulo 13. Magsipag-ingat kayo, mangagpakatibay kayo sa pananampalataya, kayo'y mangagpakalalaki, kayo'y mangagpakalakas. Maging handa kayo at magpakatatag sa inyong pananalig. Magpakatapang kayo at magpakatibay. Unang Korinto Kapitulo 16 Versikulo 14. Gawin niyo sa pag-ibig ang lahat ninyong ginagawa. Ang lahat ng ginagawa ninyo ay gawin ninyong may pag-ibig. Unang Korinto Kapitulo 16 Versikulo 16. Na kayo'y pasakop naman sa mga gayon, at sa bawat tumutulong sa gawa at nagpapagal. Kayo'y pasakop sa mga tulad nila at sa sinumang gumagawa at nagpapagal na kasama nila. Ikalawang Korinto Kapitulo 1 Versikulo 11. Kayo naman na nagsisitulong ng inyong panalangin na patungkol sa amin, upang dahil sa kaloob na ipinagkaloob sa amin sa pamamagitan ng marami, ay makapagpasalamat ang maraming tao dahil sa amin. Sa tulong ng inyong mga panalangin. Sa gayon, marami ang magpapasalamat sa Kanya dahil sa pagpapala niya sa amin bilang tugon sa panalangin ng marami. Nagbago ng balak si Pablo. Ikalawang Korinto Kapitulo 2 Versikulo 8. Dahil dito'y ipinamamanhik ko sa inyo na papagtibayin nyo ang pag-ibig sa Kanya. Kaya ipinamamanhik kong ipadama ninyo sa Kanya na Siya ay mahal pa rin ninyo. Ikalawang Korinto Kapitulo 5 Versikulo 20. Kami nga'y mga sugo sa pangalan ni Kristo, nawaring namamanhik ang Diyos sa pamamagitan namin, kayo'y pinamamanhikan namin sa pangalan ni Kristo, na kayo'y makipagkasundo sa Diyos. Kaya't ako'y sugo ni Kristo, parang ang Diyos na rin ang namamanhik sa inyo sa pamamagitan ko, makipagkasundo kayo sa Diyos. Ikalawang Korinto Kapitulo 6 Versikulo 13. Kaya nga bilang ganti sa gayong bagay, nangungusap akong gaya sa aking mga anak, ay mangagsilaki naman kayo. Ako'y nagsasalitang tulad ng isang ama, kaya buksan naman ninyo sa akin ang inyong kalooban, tulad ng ginagawa ko sa inyo. Ang pakikisama sa mga di sumasampalataya. Ikalawang Korinto Kapitulo 7 Versikulo 1. Yamang taglay natin ang mga pangakong ito, mga minamahal, ay magsipaglinis tayo sa lahat ng karumihan ng laman at ng espiritu, na pakasakdalin ang kabanalan sa takot sa Diyos. Mga minamahal, yamang ipinangako sa atin ang mga bagay na ito, linisin natin ang ating sarili sa lahat ng nakapagpaparumi sa ating katawan at espiritu. Sikapin nating mamuhay na may takot sa Diyos hanggang sa lubusan nating maitalaga sa Kanya ang ating sarili. Ang kagalakan ni Pablo. Ikalawang Korinto Kapitulo 8 Versikulo 11. Datapuat ngayoy tapusin din naman nyo ang paggawa, upang kung paanong nagkaroon ng sikap ng pagnanais, ay gayon din namang magkaroon ng pagkatapos ayon sa inyong kaya. Kaya't ituloy na ninyo ito. Ang sigasig na ipinakita ninyo sa pasimula ay panatilihin ninyo hanggang sa matapos, magbigay kayo ayon sa inyong makakaya. Ikalawang Korinto Kapitulo 10 Versikulo 17. Datapuat ang nagmamapuri ay magmapuri sa Panginoon. Tulad ng sinasabi sa kasulatan, kung ibig magmapuri ni numan, ang Panginoon ang kanyang ipagmapuri. Ikalawang Korinto Kapitulo 13 Versikulo 5. Siya sa atin inyo ang inyong sarili, kung kayo'y nangasa pananampalataya, subukin nyo ang inyong sarili. Hindi ba ganyo nalalaman sa ganang inyong sarili, na si Jesucristo ay nasa inyo? Maliban na nga kung kayo'y itinakwil na. Tiyakin ninyong mabuti kung kayo'y namumuhay ayon sa pananampalataya, subukin ninyo ang inyong sarili. Hindi ba ninyo nadaramang sumasa inyo si Kristo Jesus? Maliban na lang kung kayo'y mga itinakwil. Galasya Kapitulo 5 Versikulo 13. Sapagkat kayo, mga kapatid, ay tinawag sa kalayaan, huwag lamang gamitin ang inyong kalayaan, upang magbigay kadahilanan sa laman, kundi sa pamamagitan ng pag-ibig ay mangaglingkuran kayo. Mga kapatid, tinawag kayo upang maging malaya.
Ngunit huwag ninyong gamitin ang inyong kalayaan upang masunod ang pita ng laman, kundi maglingkod kayo sa isa't isa dahil sa pag-ibig. Galatia Kapitulo 5 Versikulo 14. Sapagkat ang buong kautusan ay natutupad sa isang salita, sa makatuwid ay dito, ibigin mo ang inyong kapwa na gaya ng inyong sarili. Sapagkat ang buong kautusan ay nauwi sa isang pangungusap, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Galatia Kapitulo 5 Versikulo 15. Ngunit kung kayo-kayo rin ang nangagkakagatan at nangagsasakmalan, magsipag-ingat kayo na baka kayo'y mangaglipulan sa isa't isa. Ngunit kung kayo-kayo'y magkakagatan at magsasakmalang parang mga hayop, mauubos kayo. Ang Espiritu Santo at kalikasan ng tao. Galatia Kapitulo 5 Versikulo 16. Sinasabi ko nga, magsilakad kayo ayon sa Espiritu, at hindi ninyo gagawin ang mga pita ng laman. Ito ang sinasabi ko sa inyo, ang Espiritu ang gawin ninyong patnubay sa inyong buhay at huwag ninyong susundin ang pita ng laman. Galatia Kapitulo 6 Versikulo 1. Mga kapatid, kung ang sinuman ay masumpungan sa anumang pagsuway, kayong mga sa Espiritu, ay inyong papanumbalikin ang gayon sa Espiritu ng kahinhinan, na iyong pagwariin ang iyong sarili, baka ikaw naman ay matukso. Magtulungan sa pagdadala ng pasanin, mga kapatid, kung may mahulog sa pagkakasala, kayong pinapatnubayan ng Espiritu ang magtuwid sa Kanya. Gawin ninyo ito ng buong hinahon at mag-ingat kayo, baka kayo naman ang matukso. Galatia Kapitulo 6 Versikulo 2. Magdalahan kayo ng mga pasanin ng isa't isa, at tuparin niyong gayon ang kautusan ni Kristo. Magtulungan kayo sa pagdadala ng pasanin, at sa ganitong paraay matutupad ninyo ang utos ni Kristo. Galatia Kapitulo 6 Versikulo 4. Ngunit siya sa atin ng bawat isa ang kanyang sariling gawa, at kung magkagayon ay magkakaroon siya ng kanyang kapurihan tungkol sa kanyang sarili lamang, at hindi tungkol sa kapwa. Suriin ng bawat isa ang kanyang sarili. Kung mabuti ang kanyang ginagawa, magalak siya, at huwag nang ihambing iyon sa ginawa ng iba. Galatia Kapitulo 6 Versikulo 5. Sapagkat ang bawat tao ay magpapasan ng kanyang sariling pasan. Sapagkat dapat nadalhin ng bawat isa ang kanyang sariling pasanin. Galatia Kapitulo 6 Versikulo 6. Datapuat ang tinuturuan sa aral ng Diyos ay makidamay doon sa nagtuturo sa lahat ng mga bagay na mabuti. Ang nagtuturo ng salita ng Diyos ay dapat bahagina ng mga pagpapalang tinatamasa ng mga tinuturuan. Efeso Kapitulo 4 Versikulo 1. Namamanhik na sa inyo akong bilanggo sa Panginoon, na kayo'y magsilakad ng nararapat sa pagkatawag na sa inyo'y itinawag. Ang pagkakaisa sa Espiritu, kaya't ako na isang bilanggo dahil sa Panginoon, ay namamanhik sa inyo na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Efeso Kapitulo 4 Versikulo 2. Sapagkat ang bawat tao ay magpapasan ng kanyang sariling pasan. Sapagkat ang bawat tao ay magpapasan ng kanyang sariling pasan. Efeso Kapitulo 4 Versikulo 3. Napagsakitan niyong ingatan ang pakikipagkaisa sa Espiritu sa tali ng kapayapaan. Pag sumakitan ninyong mapanatili ang pagkakaisang mula sa Espiritu, sa pamamagitan ng buklod ng kapayapaan. Efeso Kapitulo 4 Versikulo 15. Kundi sa pagsasalita ng katotohanan na may pag-ibig, ay maagsilaki sa lahat ng mga bagay sa Kanya, na siyang Pangulo, sa makatuwid bagay si Kristo. Manapay sa pamamagitan ng pagsasalita ng katotohanan sa diwa ng pag-ibig, magiging ganap tayo kay Kristo na siyang ulo. Efeso Kapitulo 4 Versikulo 23. At kayo'y magbago sa espiritu ng inyong pag-iisip. Magbago na kayo ng diwa at pag-iisip. Efeso Kapitulo 4 Versikulo 24. At kayo'y magbihis ng bagong pagkatao, na ayon sa Diyos ay nilalang sa katuwiran at sa kabanalan ng katotohanan. At ang dapat makita sa inyo ay ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos, kalarawan ng kanyang katuwiran at kabanalan. Efeso Kapitulo 4 Versikulo 25. Kaya nga, pagkatakwil ng kasinungalingan,
ay magsasalita ang bawat isa sa inyo ng katotohanan sa kanyang kapwa, sapagkat tayo'y mga sangkap na isa't isa sa atin. Dahil dito, itakwil na ng bawat isa ang kasinungalingan, at lahat ay magsalita ng katotohanan sa kanyang kapatid, sapagkat tayo'y bahagi ng iisang katawan. Efeso Kapitulo 4 Versikulo 27. Nibigyan daan man ang diablo. Huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ang dyablo. Efeso Kapitulo 4 Versikulo 28. Ang nagnanakaw ay huwag nang magnakaw pa, bagkus magpagal, na igawa ang kanyang mga kamay ng mabuting bagay, upang siya'y may maibigay sa nangangailangan. Ang magnanakaw ay huwag nang magnakaw, sa halip, magtrabaho siya at gamitin ang kanyang kamay sa anumang gawaing marangal upang may maitulong sa mga nangangailangan.